You testified before the House impeachment hearing and very telling yung binanggit ng NBI po, no? Including yourself. Mm. Doon Mm. sa pagdinig na yon, iniimbestigahan nyo pala yung assassin na kinontak ng Vice President. Ang gusto ko malaman, just for the record, hindi ba empty threat yun? Meron ba talaga siyang kinausap na assassin at pumayag? Well, unang-una, sabihin ko ulit, no, kasi yung mga kumakalat ngayon sa social media, parang sinasabi, bagong-bago pa lang daw ako, kinasuhan ko na daw si Vice President. But let me say this for the record, dinatnan ko na po yung kaso na yan. Nakapile na po yan sa DOJ nung dumating ako at yung pong itinistigo natin sa Committee on Justice, those are the findings of the investigating officers at that time. May affidavit of investigation po yan na pirmado ng 4 na opisyal po ng NBI. So yan po yung ano, at sworn po yan na statement. So ang nangyari po dyan sa investigasyon na yan, pag tinitingnan natin at malino po during the committee hearing, maganda po yung ipinunto dyan ni Congressman Tino na binanggit naman security. Sinabi po na gano'n, kinausap ko and he agreed. So lalaki. So meron pong mga nabanggit sa atin yung mga ilang witnesses at mga may kausap na tayo. There are individuals that we are already focusing. So hindi mo pwedeng empty threat dahil talagang may kinausap, may sinabi po talaga eh. Meron po nangyari na threat. At sa ngayon po, hinahanap na po natin yung hinahanap na po natin yung mga personalities na yan. So, na-identify nyo na ba yung kinontak na assassin? Hindi pa po natin na-identify person, but we have leads kung sino. Kung maaari kung sino at saang grupo po nanggaling. Kinakailangan po sundan lang. Sinusundan po natin and we are monitoring and surveillancing yung pong mga ating pong mga may mga actually I cannot name names pero at kakasaan nanggaling pero meron na pong testimonya na at least na binibigay po sa amin. Ang bottom line po rito, okay, pointing to a group kung saan po nanggaling yung grupo na yung pwedeng kinausap po. Hindi ba binanggit nyo part ng security team niya? Well, ganun po ang actually yung security team naman niya, sinasabi nila hindi po lahat yan ay enlisted, no? Meron po diyang mga hindi na. Hindi na nakita naman po natin sa report sa Quadcom and that is correct. Isa po yan doon sa tinitingnan natin na direction po. Pero kahit pa paano na nalilimit nyo na yung scope na-narrow ng down mga po. sinisili. Ayan po, that na. is the term. Na-narrow down po. Unang-una po, Sir Christian, hindi yung bago na-narrow down, we found out na may katotohanan na mayroon talagang kinausap. Then eventually, doon na po, nag-narrow down na meron na po tayong tinitingnan na grupo. And I think eventually mapipinpoint po natin. So, Kaya ako pa siya on the issue of threat, on the issue of grave threat, the elements are there. Present po yung sa Tagalog, malubhang pananakot, nandoon po eh. Pumapasok na po doon. Kaya ako siya tinatanong kasi, di ba, meron silang sagot doon sa threat. Sabi nila that was conditional kung may mangyari lang. Pero you're also a lawyer at maraming eksperto nagsasabi, there's no such thing as a conditional threat. Pero actually, it becomes worse pala dahil meron pala talaga siyang kinausap. Ibig sabihin, inaksyonan niya yung kanyang pananakot. Opo, base na rin po sa statement niya na hindi siya nagbibiro, seryoso talaga yan. So, we consider the threat na serious. Balikan po natin pati, Sir Christian, tingnan niyo po. Noong panahon ni Pangulong Duterte, kung maalala niyo, merong isang teacher from Pangasinan, si Ronel May, na nagsabi magbibigay siyang 50 million doon doon sa papatay kay dating Pangulong Duterte. At inhuli po yan. Alam niyo po kung sinong humuli doon kay Ronel? NBI din po. Kaya po importante, ibig ko sabihin, ang NBI, hindi tayo double standard na kung sino lang yung nandiyan dyan. Ibig sabihin, pag merong ganyang threat, we act on it. At katunayan po, kaya lang napawalan yan, naging illegal yung arrest eh. Inaresto po siya na walang warrant eh. Tinreat siya sa continuing threat. Ganun po nangyari dyan. Pero ang laki naman ng pagkakaiba. Ano ba yung capability nitong isang teacher para wala naman siyang 50 million eh. Yun ang mas mukhang biro, ano po. Pero, maganda po yung point na panood ko sa video ewan ko kung napanood nyo po, mayroong video na lumabas si Alan Herman, yung inilalike niya, yung bomb joke, na yung tao, di ba, hindi po,
Mm. naka-prosecute siya, nakulong siya, kasi tinanong siya nung nagche-check-in siya, "May babasagin po ba diyan?" Ang sagot niya, "Wala, pero may bomba." Nung sinabi Mm. may bomba, naalarma na, inaresto na po siya. Oh, sa Davao pa po nangyari yun. Ang umaresto, Oo. mga pulis pa po sa Davao. So Oo, yung mga ganyang bagay po, hindi pwede natin na i-treat na parang joke lang ba or biro lang, na hyperbole. Tsaka ang naririnig po natin nagsasalita ng gano'n yung mga supporter, eh. Hindi naman natin narinig na sinabi ni Vice President Sara na nagbibiro lang siya, kalimutan niyo na 'yan, pasensya mm. na. Wala naman po tayong narinig na gano'n. Okey. Ang katunayan, Last after po niya mm. sabihin yun, nag-press con pa siya few hours, eh, na sinabi niya, "'Pag may namatay, it will land on my table. Ako na mag-iimbestiga niyan." May gano'n po yan, eh. So, ibig Okey. sabihin, 'pag tiningnan mo yun, hindi lang condition na 'pag may pinatay siya. Mm. Kasi she is also expecting na 'pag may namatay, siya pa mag-iimbestiga.